Ano ba ang mga ala-ala na ayaw mo na sanang balikan? Ano ba ang mga kasalanan na gusto mo na sanang kalimutan? I'm sure meron ka niyan. Dahil meron ako Charot. Anyways, isa na namang panibagong kwento ang ihahandog ko sa inyo for today's video. And medyo maiksi lang po ang kwentong ito. So, wag na nating patagalin para naman may magawa pa kayo. May magawa pa kayo sa mga oras ninyo. Pero anyways, may magagawa naman talaga kayo, no? Habang nagbabasa dito or nakikinig. Nagbabasa, what? Habang nagbabasa ako at nakikinig kayo dahil pwede lang namang pakinggan tong ating content. Di naman kailangang panoorin. Lalo pa kung nagsasawa na kayo sa pagmumukha ko. Kaya eto na po ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa inyong paborito. Charot, self-proclaim. Ang Dear Mama Mia. Marami tayong gustong kalimutan na mga bangungot ng nakaraan. Tulad na lamang ng mga maling desisyon na ating nagawa at mga kasalanang pilit nating pinagtatakpan. Dear Mama Mia, hindi ko po malilimutan ang araw na yon. Simula noon, pakiramdam ko'y merong mabigat na bato sa dibdib ko. At bawat hakbang ko ay parang pilit na binubuhat pabalik ang aking nakaraan. Ang pangalan ko po ay Gina at sa unang tingin, parang ordinaryong babae lang ako. May itinatagong lihim ako, Mama Mia. Isang kasalanang ang inaakala ko ay nakalimutan ko na sa paglipas ng panahon at pagkakataon. Pero bago ang lahat ng yun, Mama Mia, ay nais ko muna kayong bigyan ng konting background sa buhay ko. Lumaki ako sa isang maliit na barangay kung saan lahat halos ay magkakakilala at magkakaibigan na. Ang bawat pinto ay may tanod. At ang bawat kuwento ay mabilis na kumalat sa amin. Dito ko natutunan sa barangay na kinalakihan ko na ang mundo ay hindi palaging patas. Ang bawat ngiti ay may kasamang kasinungalingan at ang bawat yakap ay may mga kondisyon at kapalit. Noong bata ako, mahilig akong maglakad sa gilid ng sapa. Doon ko nakilala ang isang lalaking itago natin sa pangalang Lloyd. Isang batang may hindi maipaliwanag na karisma. Mas matangkad siya kaysa sa akin. Itim at kulot ang kaniyang buhok. At may titig na para bang nakakaalam siya sa lahat ng sikretos sa mundo. Halika, Gina. Tingnan mo tong malaking bato. Baka kaya natin tong buhatin. Sigaw niya isang araw habang naglalaro kami sa tabi ng sapa. Hindi ko kaya yan, sabi ko. Nangingiti habang hawak ang kaniyang kamay. Ngunit sa panahong yun, hindi lang kami naglalaro. Sa bawat hawak, sa bawat tawa, sa bawat halakhak, ay may lihim na damdamin na unti-unting nabubuo. Hindi namin alam noon, ngunit yun ang simula ng isang lihim na punong-puno ng kasalanan. Hindi ito basta-basta pagkakaibigan lamang, Mama Mia. Ito ay mas malalim, mas mapanganib. Ang unang halik naming dalawa ay nangyari sa ilalim ng buwan, sa tabi ng sapa. Oo, Mama Mia, sa'yo ko lang to aaminin.
Kahit mga bata pa kami noon, ay may iba na kaming ginagawa, dalawa ni Lloyd. At ang isa sa mga ginagawa namin ay yung aming palihim na pagkakaroon ng relasyon. Bata pa kasi kami. Hindi pa yun po pwede sa amin, pero siguro dahil sa impluwensya ng telebisyon at ng mga usap-usapan ng mga kaklase, kaya kami nagkaroon noon ng kakaibang damdamin sa isa't isa. Kapag magkasama kami, ang hangin ay laging malamig. Ngunit ang puso ko ay parang sinusunog sa init ng damdamin na nararamdaman naming dalawa sa isa't isa. Ewan ko, Mama Mia, kung tama ba ang nararamdaman namin na yon. Siguro hindi. Siguro hindi dapat. Pero ewan ko. Sa pagkakataon na yon ay tila ibang-iba naman ang damdamin ko. Iba sa puso. Hindi ba di pa tayo pwede sa ganito? Hindi pa tayo dapat ganito? Bulong ko sa kanya. Kahit alam ko naman talaga na tama ang sinasabi ko, ay tila naghahanap ako ng validation mula sa kanya na tama itong aming ginagawa, kahit alam kong maling-mali. Sa murang edad ko noon, natutunan kong magtago ng lihim. Natuto akong ngumiti, na para bang walang nangyayari kahit ang totoo ay may mabigat sa puso ko. Natuto akong magsabi ng ayos lang, kahit ang bawat hibla ng aking katawan ay nagsusumigaw ng isang pagkalawak-lawak na konsensya. Lalo pa, Mama Mia, kapag gabi-gabi kaming pinapaalalahanan ng aming mga magulang. Lagi nilang sinasabi na wag daw kaming basta-basta pumapasok sa relasyon. Lalo pat ang babata pa namin. Lalo pat marami pa kaming pwedeng gawin sa buhay namin. Huwag kayong basta-basta nga nakikipagrelasyon na. Unahin nyo muna pag-aaral nyo. Dahil kami ng nanay nyo, pagod na kami sa kakatrabaho. Pagod na kami sa kakahanap buhay. Para lang may maipangtustos sa pag-aaral ninyo. Para lang may maipakain sa inyo. Para lang makabili ng mga gamit at damit na gusto ninyo. Kaya sana unahin nyo ang pag-aaral ninyo. At kapag sinasabi yon ng tatay ko sa aming magkakapatid, ay tila may sumusundot na konsensya sa puso ko, Mama Mia. Pero hindi ko naman napipigilan ng damdamin ko kapag kasama ko si Lloyd. Ang aming lihim ay lumago kasabay ng aming pagtanda. Ngunit kahit lumawak ang mundo sa paligid namin, naroon pa rin ang maliit na tila sapa, ang mga tahimik naming gabi, at ang bawat halakhakan na hindi namin ibinabahagi sa iba. Bawat ala-ala ko kay Lloyd ay malinaw pa rin sa aking isipan. Ang tunog ng kaniyang tawa, ang amoy ng ulan sa kaniyang buhok, ang init ng kaniyang kamay sa malamig na gabi. Lahat ng iyon ay nakaukit sa aking puso. Minsan, noong nasa huling taon kami sa high school, may isang araw na hindi ko malilimutan. Naglakad kami papunta sa bundok. Dala ang mga baon namin at ang pangarap na baka balang araw ay makakalipad kami sa mas malawak na mundo. Alam mo, Gina, sabi niya habang nakatingin sa kalangitan, Parang gusto ko na lang manatili dito magpakailanman nang kasama ka.
Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ang puso ko'y mabilis na tumatakbo at dumadagundong. Lloyd, baka may makakita sa atin. Mahina akong sabi nung hinahalikan na niya ako. Ngunit hindi siya tumigil, Mama Mia. Bagkus ay niyapos pa niya ako ng husto. Ang bawat halik niya iginawad niya sa akin sa bundok na yon ay punong-puno ng takot at saya. Hindi namin alam kung paano haharapin ang aming nararamdaman. Pero alam namin na hindi naman namin ito kayang itakwil. Sa kabilang banda, may mga taong nakapaligid sa amin na hindi namin alam na nagbabantay pala sa bawat kilos naming dalawa. Ang aming mga pamilya, ang aming mga kaibigan. Kahit ang mga simpleng guro namin sa school, lahat ay maaaring maging tagapagmasid sa lihim na pilit naming tinatakpan at ikinukubli. Ngunit sa murang isip ko, inakala ko noon na kayang-kaya naming iwan ang nakaraan. Parang apoy na hindi na namin napansin, ngunit habang tumatagal ay mas lumalakas. Ang bawat titig sa akin ni Lloyd, bawat ngiti, bawat sandali na unti-unting nagtataguyod ng isang lihim na sa tingin namin ay mananatili sa pagitan lang naming dalawa. Bawat gabi bago matulog, naaalala ko ang bawat detalye. Ang bawat kilos niya, ang bawat halik niya, ang titig niya habang hawak-hawak niya ang kamay ko. Paano ba ako makakalayo sa damdaming ito? Pati ang mga pangarap ko noon ay nag-iba na. Ang mundo ko noon ay simple pero lumaki na. Ang gusto ko noon ay mag-aral lamang, magtrabaho, magkaroon ng pamilya. Ngunit si Lloyd ay ang naging dahilan kung bakit unti-unti akong nagbago. Natutunan kong ang kasalanan ay hindi lang sa mga mata ng Diyos o ng tao, kundi pati na rin sa sarili mong puso, sa konsensya mo. Bakit ba ako nagkamali? Tanong ko sa sarili ko tuwing gabi. Ngunit alam ko, hindi ito basta-basta pagkakamali. Ito ay bahagi ng kung sino ako. Bahagi ng kwento naming dalawa ni Lloyd, kahit akala namin noon na matatapos ito sa isang lihim lamang. Lumipas ang maraming taon. Ako'y unti-unting nakahanap ng sarili kong mundo sa lungsod. Nag-aral ako ng mabuti. Natapos ang kolehiyo at nakahanap ng trabaho sa isang kumpanya na maliit ngunit maayos naman. May mga kaibigan ako, may mga taong mahal ako. At tila ba masaya na ang buhay ko sa panlabas na mundo. Ngunit sa loob ko ay may kulang. Bawat gabi, kapag tahimik ang apartment ko, bumabalik ang bawat ala-ala ni Lloyd. Ang bawat halakhakan, ang bawat halik na aming pinagsaluhan, ang bawat lihim na sabik naming pinapanatili ay bumabalik lagi sa aking isipan. May mga pagkakataon na sinusubukan kong limutin siya. Nakikipagkilala ako sa ibang lalaki pero tila ba may puwang sa puso ko na hindi mapupuno. Kahit anong gawin ko, bumabalik talaga siya sa bawat panaginip ko, Mama Mia. Isang gabi habang nag-iisip ako sa balkonahe, naalala ko ang huling halik namin. Ang init ng kanyang kamay sa malamig na gabi. Ang titig niyang punong-puno ng tanong at ng aming kabataan. Bakit hindi na natin kaya? Tanong ko noon sa sarili ko, ngunit wala akong nakuhang sagot. Sa mga panahon na yon, natutunan kong ang kasalanang inakala kong nakalimutan na ay hindi pala basta-basta nawawala. Ito ay unti-unting bumabalik. At sa bawat pagbabalik,
mas lumalalim ang sakit at ang pagsisisi. Noong high school pa kami, may mga pagkakataon na nag-aaway kami dahil sa isang simpleng tampuhan. Si Lloyd ay galit sa akin dahil sa isang biro na hindi ko naman sinasadya. Ang mga salita niya noon ay parang sugat na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa puso ko. "Bakit ba hindi mo maiintindihan?" Sigaw niya sa akin nung nagkita kami sa dating sapa. "Hindi ko naman sinasadya yun ah." Sigaw ko rin habang ang luha ko ay dumadaloy na sa aking mga mata. Sa gabing iyon, naramdaman ko kung paano ang simpleng tampuhan ay maaaring mag-iwan ng sugat na hindi na madaling gumaling. At yun ang simula ng takot ko na baka mawala siya sa buhay ko. Kaya naman simula noon ay natutunan ko ng itago lahat ng nararamdaman ko. Isang gabi habang pauwi ako mula sa trabaho, naririnig ko ang isang tinig na parang kilala ko. Tumigil ako at huminga ng malalim. Pagkatapos, Mama Mia, doon sa harap ko ay bumulaga siya. Nakatayo siya. Si Lloyd. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Ang mga mata niya ay puno ng katanungan, lungkot at hindi matukoy-tukoy na damdamin. Sa isang iglap bumalik ang lahat ng alaala. Ang halik, ang yakap, ang lihim ngunit sabik na sabik naming pagkikita sa bawat sandali na may usapan kaming dalawa. "Hi, Gina," ang mahina niyang bati. "Lloyd?" Ang tanging nasambit ko habang hindi makapaniwala na nasa harapan ko na siya. Pagkatapos noon ay tila nagkaroon kami ng lihim na usapan na maglakad-lakad lamang sa isang maliit at madilim na parke sa lugar na yon. Ang parke na minsan din ay naging bahagi ng aming kabataan. Ang bawat hakbang ay puno ng katahimikan. Tila ba ang hangin ay nagdadala ng aming nakaraan at ang mga bituin sa langit ay palihim na nakamasid sa amin. Sa muling pagkikita namin na yon, sa reunion namin na yon ay napag-usapan din namin ang aming mga kaibigan noon sa aming barangay. Si Isa, ang best friend ko noon, ay nagpakita rin sa amin. Siya ang laging kausap ko sa mga lihim at damdamin ko noon, Mama Mia. "Uy Gina, Marco, ang tagal-tagal na nating hindi nagkikita-kita." Bati ni Isa. May halong ngiti at lungkot sa kaniyang mga mata. "Oo nga, Isa eh," sabi ko. Hawak-hawak ang aking bag at ramdam ko ang kaba. Si Isa, Mama Mia, ang palaging nagsisilbing tagapamagitan sa amin noon. Siya ang nagsisilbing alibay ko noon kapag umaalis ako ng bahay. Siya ang ginawa kong parang rason kung bakit ako aalis. "Ma, punta muna ako kina Isa ha. May gagawin kaming assignments." "Ma, may project kaming gagawin kina Isa." "Ma, birthday ni Isa." "Ma, birthday ng tatay ni Isa." "Birthday ng kapatid ni Isa." "Birthday ng nanay ni Isa." Yan ang mga alibay ko noon, Mama Mia, para lamang makasama ko ang boyfriend ko noon na si Lloyd. Si Isa ang lagi naming kasama kapag umaalis kami noon para walang magduda sa amin. Pinaramdam niya sa amin na hindi kami nag-iisa sa pagtatago ng aming lihim. Siya rin ang laging nagpapaalala sa akin ng mga simpleng kaligayahan na dati ay lagi kong nakakaligtaan. At sa gabing yon, habang naglalakad kaming dalawa ni Lloyd, dahil sa matagal na kaming hindi nagkita, ay naalala ko ang lahat ng sandali namin. Ang unang halik na aming pinagsaluhan, ang bawat pagtatalo,
bawat lihim na tinatago namin sa isa't isa. Sa bawat titig niya naramdaman ko ang halo ng galit, lungkot, pati na rin ang pagnanasa. Bakit ka ba muling bumalik, Lloyd? Bulong ko sa hangin. Hindi siya sumagot kaagad. Tumigil siya at tumingin sa akin. At sa titig niya, ramdam ko ang bigat ng mga taon na nagdaan. Hindi ko rin alam, Gina. Pero kailangan kong harapin yata ang nakaraan nating dalawa. Kasi Gina, aaminin ko sa'yo, binabangungot ako tuwing gabi. Sagot niya at sa kanyang boses, rinig at ramdam ko ang magkahalong pagsisisi at lungkot sa kanya. Mama Mia, hindi ko na kayang itago pa ang lahat. Ang bawat sandali na kasama ko si Lloyd ay parang paalala. Hindi na sapat ang distansya o paglimot. Kailangan kong humarap sa nakaraan. Sa kasakalanang inakala ko ay nakalimutan ko na. Lumipas ang ilang linggo matapos naming magkita. Noon ay nagkita rin kami sa isang maliit na cafe sa may lungsod. Ako'y nakaupo, hawak ang tasa ng kape. Ngunit ang mga kamay ko ay nanginginig. Lloyd, may kailangan akong sabihin sa'yo, sabi ko. At sa boses ko ramdam ko ang kaba at takot. Tumango siya. Tahimik ngunit ramdam ko ang init ng kanyang titig. At sa bawat sandali na siya'y nakatingin sa akin ay bumabalik ang lahat ng damdamin. Ang galit, ang lungkot, ang pangungulila at ang lihim rin na pananabik at pagnanasa. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko noon. Lahat ng lihim, lahat ng kasalanang inakala ko ay nakalimutan ko na. Patuloy ko halos pagalingin ang sarili ko sa bawat salita. Tumigil siya sandali, huminga ng malalim at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong takot at pagsisisi, Mama Mia. Gina, hindi ko rin nakalimutan ang lahat. At kahit anong gawin natin, nararamdaman ko rin lahat ng iyon. Sabi niya. Mahina, pero malinaw. Ang mga sumunod na oras ay puno ng mahabang pag-uusap. Pinag-usapan namin ang aming kabataan, ang aming mga lihim at ang mga pagkakamali na hindi namin napansin noon. Bakit kaya palaging bumabalik ang nakaraan? Tanong ko. Ramdam ang bigat ng mga taon na naipon sa puso ko. Siguro dahil may kailangang tapusin. Sagot niya na tumitig sa aking mga mata. May mga bagay tayong iniwan noon na hindi natin naayos. At ngayon kailangan na nating harapin. Sa bawat salita niya naramdaman ko ang halo ng takot at kaginhawaan. Takot na dahil bumabalik ang lahat ng kasalanan, ngunit kaginhawaan din dahil sa wakas sabay na naming pinapakinggan ang isa't isa. Handa na naming pakinggan ang bawat isa. Bago ako sumagot, inisip ko ang lahat. Ang mga gabi na umiiyak ako sa loob ng kwarto ko. Ang mga sandaling nais kong limutin ang lahat. Ngunit ngayon nakita ko na ang pagharap sa katotohanan ay mas mahirap kaysa sa anumang paglilihim. Lloyd, gusto kong mapatawad ang sarili ko. At gusto kong malaman kung kaya mo ring magpatawad sa akin. Bulong ko. Ramdam ang bigat ng puso ko. At sa kanyang titig, ramdam ko ang katotohanan. Ang pagpapatawad ay magiging simula ng aming pagbabago. Mama Mia, hindi madali ang pagpapatawad. Hindi lamang sa isa't isa, kundi lalo sa sarili. Ngunit sa pagkakataong yun natutunan ko na ang pinakamalaking lakas ay hindi pagtakas sa nakaraan, kundi ang pagharap nito. Lumipas ang mga buwan, si Lloyd at ako ay nagsisimulang muling mag-usap.
Unti-unti at dahan-dahan. Hindi na ito gaya ng dati. Hindi na puro kabataan at lihim. Ngayon ay may kaalaman na, may pag-uunawa na at may respeto sa bawat hakbang ng isa't isa. Araw-araw natututunan kong yakapin ng nakaraan habang nagpapatuloy sa aking kasalukuyan. Nagbabalik ako sa sapa kung saan kami unang naghalikan. Hindi upang muling gawin ang mali, kundi upang ipaalala sa sarili ko kung paano ako nagbago. Ang bawat araw sa trabaho, sa lungsod, sa mga kaibigan, lahat ay tila may bagong kahulugan. Hindi ko na pinipilit limutin ang nakaraan, ngunit tinatanggap ko na ito ay bahagi na ng aking kwento. Sa uling eksena ay naglalakad kaming dalawa ni Lloyd sa ilalim ng buwan. Sa tabi ng mahabang kalsada na naging saksi rin noon ng aming kabataan. Gina, kahit anong nangyari noon, natutunan kong tanggapin at mahalin ka pa rin. Ngumiti ako, ramdam ko ang kalayaan sa puso ko. Lloyd, kahit gaano kasakit noon, natutunan kong patawarin din ang sarili ko at yakapin ang hinaharap. Sa sandaling yun ay ramdam ko ang buong bigat ng nakaraan na unti-unting napapalitan ng kapayapaan. Ang kasalanang inakala ko'y nakalimutan ko na ay nagbukas ng pinto para sa pagbabago, pag-asa at bagong simula. Alam ko, Mama Mia, na nagtataka na kayo sa mga pinagsasasabi ko. Alam ko na nagtataka na kayo kung ano ba talaga ang kasalanan na yon. Eto po kasi iyon. Di ba sabi ko sa inyo, batang-bata pa kami ni Lloyd nung pumasok kami sa isang relasyon. Wala pa kaming kaalam-alam sa mundo. Wala pa kaming kaalam-alam kung gaano ba talaga kabigat ang mga responsibilidad na nakasalalay sa aming mga balikat. Ang importante lang sa amin noon ay ang aming nararamdaman. Ang importante lang sa amin noon ay ang aming mga sarili, ang pananabik at ang init na tumutupok sa aming katawan. Kaya kahit may konsensya din akong nararamdaman sa sarili ko, Mama Mia, ay nananatili pa ring panalo ang init at pananabik pag nanasa sa puso ko. At yun ang dahilan kung bakit biglang nagbunga ang lahat ng ginagawa naming dalawa. Oo, Mama Mia, second year high school, 14 years old. Dun po, nagbunga ang lahat ng kapusukan naming dalawa ni Lloyd. Nagising na lang ako isang umaga na hilong-hilo ako. Masakit na masakit ang ulo ko. Hindi ko alam pero naduduwal din ako. Bawat hakbang ko, Mama Mia, ay nasusuka ako. Buti na lang sa araw na yun ay hindi ako maagang gumising kasi nga Sabado. Wala din ang mga magulang ko dahil may trabaho. Ang naiwan lamang ay ang mga kapatid ko na nasa kanila namang mga silid. At wala namang pakialam kami sa isa't isa. Huli akong bumangon noon. Mag-aalmusal na sana ako, Mama Mia. Pero bigla akong naduwal. Parang hindi ko gusto yung amoy ng ulam. Nung una ay hindi ko pa alam kung ano yon. Unang-una nasa probinsya kami. At matagal na panahon na yon, kaya medyo may pagka-ignorante pa talaga ang mga kabataan sa panahon namin noon, Mama Mia. Wala pang kaalam-alam sa mga bagay-bagay, pero pumasok na sa mga maiinit na eksena. Lumipas ang ilang araw na ganun pa rin. Hanggang sa umamin na nga ako kay Isa. Sabi ko sa kanya, may nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko.
Sinalat-salat niya ang noo ko at ang leeg ko. Di ka naman mainit. Tignan ko nga yung mga mata mo. Di naman mukhang may sakit. Pero parang pagod at hapu ka, no? Sabi niya. Yun nga ang nararamdaman ko eh. Parang pagod ako at hapong-hapu lagi. Naku girl, baka buntis ka na. Ano? Anong buntis? Hindi ako pwedeng mabuntis. Anong hindi ka pwedeng mabuntis? Di ba sabi mo sa akin, paulit-ulit na may nangyayari sa inyong dalawa ni Lloyd? Pwede ka mabuntis, girl. Di ba nagkaregla ka na? Nung grade 6 tayo? Mama Mia, dun ko na pagtanto ang lahat. Posible nga palang buntis ako. Takot na takot ako noon. Halos lahat ng kalamnan ko ay nanginginig sa sobrang takot na nararamdaman ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano ko lalagpasan ang bahaging ito ng buhay ko. Hanggang sa may inirekomenda sa akin si Isa. Yun din daw ang pinuntahan ng pinsan niya. Dahil katulad ko ay bata pa rin ito. Mas bata nga lang ako ng 3 taon dahil first year college na noon ang kaniyang pinsan. Alam mo, tapos lahat ang problema mo kapag pumunta ka doon. Bakit mo alam to, Isa? Kasi ang nanay ng pinsan ko ang nagrekomenda sa kanya doon. Ayaw kasi ng tita ko na masira ang kinabukasan ng pinsan ko. Kaya ayun, ginawa nila, pumunta doon sa manggagamot na yun. Alam mo ba kung saan matatagpuan yung manggagamot na yun? Oo naman, sinama kasi nila ako eh. Sumama din naman ako. Kung gusto mo, puntahan natin ngayong Sabado. Mama Mia, nagpaalam ako sa mga magulang ko. Ang sabi ko, kinaisa muna ako sa weekend dahil may mga tatapusin kaming mga projects. Ano ba yung eskwelahan ninyo? Ang dami-daming projects, second year pa lang kayo. Sabi ng ate ko. Ewan ko ate, pero ang dami nga talaga eh. Tapos di naman pwede si Isa dito sa bahay kasi ang dami natin. Wala siyang matutulugan. Palusot ko, Mama Mia. Nagko-cross fingers ako noon. Sana nga ay payagan ako. Sana nga wala na silang masyadong marami pang tanong sa akin. Buti na lang at pumayag ang mga magulang ko. Sabado ng umaga ay bumiyahi kami ng halos 1 oras. Sa napakaliblib na lugar doon sa aming lungsod ay natagpuan namin yung sinasabi nilang manggagamot. Nung pinahiganan niya ako, Mama Mia, tinignan niya ang pulso ko sa may leeg ko. Tapos hinawakan niya ito. Medyo idiniin niya ang 2 niyang daliri sa aking leeg. Buntis ka nga. Ilang taon ka na ba, Iha? Po, 18 po. Singit naman ni Isa. Buti. Pero alam mo, masyado ka pang bata para sa 18 ha? Ay ganun po talaga, mga baby face po yung mukha nila eh. Ng lahi nila. Sabi naman ni Isa. Si Isa ang tagasagot ko noon, Mama Mia, dahil sa totoo lang, pinapangunahan na ako ng kaba at labis na takot. O siya, sige, humiga ka na. Sigurado ka dito ha? Posible kang magdugo ng 1 hanggang 2 araw. Kaya kailangan mong mag-diaper. Tapos, may kailangan ka ring inumin ng mga gamot. May pera ba kayo? Tanong niya. Meron po, sagot ko naman. Teka, bakit kayo lang palang nandito? Nasaan ang ama ng bata?
Nagkatinginan kaming dalawa ni Isa, Mama Mia. Nakalimutan kong banggitin sa inyo na nung sinabi ko kay Lloyd ang posibilidad na buntis ako, Mama Mia, ay nakita ko po ang kakaibang takot na bumalot sa kanyang mga mata. Buntis ka? Tanong niya sa akin. Oo eh. Anong gagawin natin? Naku, hindi pa ako handa dyan. Second year pa lang tayo. Hindi ako handa dyan, Gina. Sabi niya. Pagkatapos naming mag-usap at pagkatapos kong umiyak ng umiyak sa harap niya, nagmamakaawa na panagutan niya ako, Mama Mia, ay hindi din niya ako pinanagutan. Sa totoo lang, ang ginawa niya ay bigla na lang siyang nawala kinabukasan. Oo, hindi na siya nagpakita sa akin. Umabsent siya sa klase, bagay na bihirang-bihira niyang gawin. Dahil, Mama Mia, ayaw na ayaw niya noong umabsent. Isa kasi siya sa mga honor student ng batch namin. Hanggang sa 3 araw na siyang hindi pumapasok. Sinamahan ako ni Isa noon at pinuntahan namin ang bahay ni na Lloyd. Pero wala siya doon. Ang sabi ng mga magulang niya ay nagpa-transfer daw si Lloyd sa probinsya ng kaniyang ama. Sakto naman noon na maghihiwalay na ang kaniyang mga magulang. At pinili daw ni Lloyd na sumama sa tatay niya. Bakit pala? Anong kailangan mo kay Lloyd? Tanong ng nanay niya sa akin. Hindi ako makasagot noon. Nangangatog ang tuhod ko, pagkatapos ay bigla na lang tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Naku Iha, kung ano man yan, siguradong puppy love lang yan. Makakalimutan mo rin ang anak ko. Ako nga nasaktan dahil pinili niya ang tatay niya eh. O sige na, may lakad pa ako. Sabi ng nanay niya. Umalis ito nang hindi man lang namin nasasabi ang tunay kong kalagayan. Kinukumbinsi ako noon ni Isa na sabihin ko sa nanay ni Lloyd ang kalagayan ko at baka matulungan niya ako. Pero natatakot ako, Mama Mia. Natatakot ako na baka kapag sinabi ko sa kanya, sasabihin din niya sa mga magulang ko. Hindi ko kaya yon. Hindi ko kayang humarap sa galit ng mga magulang ko. Kaya ang ginawa ko na lang, Mama Mia, ay tinuloy yung plano naming dalawa ni Isa. Nawala si Lloyd na parang isang bula, parang isang takot na daga na nakakita ng pusa. Bigla na lang siyang hindi nagpakita sa akin. Bigla na lang siyang umalis sa buhay ko na parabang wala kaming pinangako noon sa isa't isa. Na parabang walang pagmamahalan na namagitan sa amin. Wala na yung tatay ng bata. Iniwanan na tong kaibigan ko. Sabi ni Isa dun sa nagtatanong na manggagamot. Ay nako, ganyan talaga kayong mga kabataan, ang pupusok ninyo. Tapos lalapit kayo sa mga katulad namin. O siya sige, humiga ka na dyan Iha at sisimulan na natin. Tiisin mo lang masakit to, sabi niya. Humikit ako, Mama Mia, hanggang sa naramdaman ko na nga ang ginagawa niya sa katawan ko. Masakit nga, pero hindi pa rin ito kasing sakit sa pang-aabandona at pang-iiwan sa akin ni Lloyd. Pagkatapos sa araw na yon ay 2 araw akong halos hindi makabangon. Nasa bahay lang ako ni na Isa. Buti na lang at walang mga magulang niya. Lagi kasing ganun eh. Ang nanay ni Isa ay OFW at samantalang ang tatay naman niya ay sugarol kaya lagi pong nasa sugalan. Wala po silang pakialam sa nangyayari sa buhay ng anak nila. Wala ring kapatid si Isa kaya solong-solo namin ang bahay at walang nagtatanong. Pagkatapos yung mangyari ay kinausap ko si Isa at hiniling ko sa kanya na kalimutan na namin yon. Na parang hindi nangyari yon. Kinalimutan ko naman, Mama Mia.
Pero sa totoo lang, hindi madali. At nagbalik nga ang lahat ng yun nung nagbalik sa buhay ko si Lloyd. Wala pa ring ibang nakakaalam. Kahit ngayong nagkapatawaran na kami ni Lloyd, hindi pa rin ako sigurado kung napatawad na ako ng anak namin sa ginawa ko. Kung napatawad na rin ako ng Panginoon. At hindi din ako sigurado kung napatawad ko na ba ang sarili ko. Mama Mia, maraming salamat po sa pagbabasa mo nitong aking sulat. Medyo mahirap po ito. Mahirap i-share para sa akin, pero nilakasan ko ang loob ko. Sa pag-aakalang baka sa pamamagitan nito ay makalaya ako. Makalaya mula sa sakit. Makalaya mula sa matinding paghihirap. Makalaya mula sa matinding konsensya. Maraming salamat po ulit. Lubos na gumagalang, Gina. O diba sabi ko sa inyo ang iksi ng kwento ni Gina, kaya naman abang kayo dyan, may pangalawang kwento pa. Pero mag-react muna tayo dito sa kwento ni Gina. Grabe naman itong kwento na to. Girl! Ang ginagawa mo, girl! Anong ginagawa mo? Charot. Ano nangyari sa'yo? Bakit mo yun ginawa? Pero tapos na yun eh. Hindi na kita i-judge doon dahil tapos na yun. Ang gawin mo na lang ngayon ay paulit-ulit kang humingi ng tawad. At sana ay mapatawad ka nga. Pero sino ba naman ako para magsabing hindi ka mapapatawad ng Panginoon, 'di ba? Panginoon na yun eh, mapagpatawad, merciful. Hindi katulad nating mga tao na mapagtanim ng galit. Anyways, thank you so much sa pag-share mo ng iyong kwento at sana ay mapulutan ito ng aral ng ating mga kabataan na nakikinig ngayon. Sana nga, 'di ba? Magsilbi itong leksyon sa inyo na huwag niyong gagawin ito. Huwag kayong masyadong mapusok, bata pa kayo. Enjoy your youth, enjoy your friendships, enjoy your freedom, 'di ba? Huwag mo nang pumasok sa mga ganyan-ganyan. Ay nako. Anyways, maraming salamat sa panonood mo, Gina, at yun ang naging dahilan kung bakit ka nagsulat dito sa atin ngayon. Thank you very much. At di na po natin patatagalin ito dahil eto na po ang pangalawa na kwento natin for today's video. May pangalawa dahil masyadong maiksi ito. Maiksi lang din naman ang kwentong to, pinadala sa Google. So ang iksi-iksi, kaya basahin na rin natin dahil wala na akong ibang mapagbabasahan nito kasi ang iksi parang wala pa tong 10 minutes. Kaya eto na ang pangalawang kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. Kahit ano gagawin ko o kahit anong gawin ko, kailanman ay hindi ko na maibabalik pa ang oras at pagkakataon. At tama nga ang sinasabi nila. Laging nasa huli ang pagsisisi. Dear Mama Mia, hello po sa inyo Mama Mia at sa inyong libo-libong tagapakinig sa programang ito. 2 years na po akong nakikinig sa inyo at ngayon ko lang po na kumpleto ang sulat ko. Sobrang komplikado po nitong buhay ko, Mama Mia. Pero gusto ko lang ibahagi sa inyo ito sa sobrang simpleng paraan dahil hindi naman po ako maalam sa pagkukwento. Andito ako ngayon sa loob ng malamig na kwarto habang nag-iisip ng malalim at patuloy na nagsisisi sa mga kasalanang nagawa ko. Isa po pala akong OFW sa UAE. Pero bago ako nakapunta dito, ay balikan natin muna ang naging buhay ko sa Pilipinas. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Miss V.
Lumaki ako sa isang middle class na family. Yung klase ng middle class na nakukuha ko lahat ng gusto ko, Mama Mia. Yung aral, kain at tulog lang ang iniisip ko. Hindi ako katulad ng karamihan sa mga tagapagpadala ninyo ng sulat na bata pa lamang ay inaalala at pinoproblema na ang kakainin kung paano makakapag-survive. Blessed naman po ako na magkaroon ng mga magulang na medyo may kaya sa buhay kaya hindi ko po pinoproblema ang mga ganong bagay. Nagsimula po ang dagok ko sa buhay nung graduate na ako ng kolehiyo. Nagtrabaho ako agad sa isang malaking mall bilang isang cashier. At dito ko po nakilala ang isang lalaking itago natin sa pangalang Mr. O. Sobrang bait niyang lalaki. Marespeto siya, Mama Mia, at ang pinakamaganda niyang katangian ay ang pagiging sobrang galante. Gustong-gusto po siya ng pamilya ko, pero di ko alam bakit hindi ako masaya kapag kapiling ko siya. O hindi talaga ako makontento sa kanya, Mama Mia. Ewan ko, ramdam ko naman ang pag-ibig at pagmamahal niya sa akin. Pero sadyang hindi ako kontento. Sadyang hindi ko nararamdaman yung mga nababasa at napapanood ko na kilig at pagkasabik. Mama Mia, nung natapos na nga ang kontrata ko sa mall na yon, ay nagkahiwalay na kami ng trabaho ni Mr. O. Siya ay naging busy na sa kanyang profession dahil siya ay nakapagtapos naman bilang isang seafarer o seaman. Ako naman ay nakapasok sa isang malaking kumpanya ng snacks food. Lagi pa ring may oras noon si Mr. O sa akin. Lagi niya akong tinatawagan kapag nakasampas siya ng barko. Kapag nakauwi naman siya, ay lagi niya akong pinupuntahan. Sinusundo, sinusuyo. Pero ako parang nanlamig na sa kanya. Nung unang araw ko sa kumpanya na yon ay napansin ko agad ang isang matangkad at sobrang malakas na appeal na lalaki. Hindi ako naniniwala noon sa love at first sight, Mama Mia. Pero aaminin ko po, unang pagtingin ko lamang sa kanya ay tila tinamaan na agad ako. Napag-alaman ko na ang lalaking crush ko o ang lalaking gusto ko ay may asawa na pala at may anak na rin sila. Pero ewan ko, Mama Mia. Ewan ko, mas matindi pa rin talaga ang nararamdaman ko sa kanya kaysa sa katotohanan na mali itong aking ginagawa. Oo, gusto ko pa rin magpaanak sa kanya kahit alam kong may pamilya na siya. Kaya ayun, humatol ako sa kanya. Naging mistress niya ako. Nagkikita kami ng palihim. Ako ang kanyang itinatago sa harap ng maraming tao. Sa harap ng iba, hindi kami magkakilala o kung magkakilala man, hindi kami close. Pero palihim kaming nagkikita sa labas. Palihim naming pinagsasaluhan ang init ng aming mga katawan. Alam ko, Mama Mia, alam ko na madali siyang maakit dahil lalaki lang siya. Ako naman, hindi ko maiwasan at hindi ko mapigilan ng sarili kong gustuhin pa siya lalo. Habang paulit-ulit na may nangyayari sa amin, paulit-ulit din akong nagdadasal na mabuntis niya ako. Nakakatawa, Mama Mia, ano? Ang lalaking gusto kong maging ama ng mga anak ko ay pagmamay-ari na ng iba pero hindi ito ang naging dahilan para magpapigil ako.
Hindi lang ako isang beses na buntis niya. Nasundan pa yon, Mama Mia. Oo, ibinahay na niya ako. Pero syempre, lihim pa rin kasi sa mata ng iba, sa mata ng batas, kabit pa rin naman ako. At dahil hindi naman kami pwedeng magsama at hindi kami pwedeng ikasal sa isa't isa dahil kasal na nga siya sa iba, hindi naglaon ay nagkahiwalay din kaming dalawa. Mama Mia, ganun ata talaga ang ending ng mga relasyon ng katulad namin. Ng mga relasyong hindi na pwedeng ipaglaban dahil mali na sa mata ng batas. Kaya naman, hindi rin nagtagal ang aming pagsasama. Nagkahiwalay din kami. Ang dalawang mga anak namin ay iniwanan ko sa pamilya ko habang ako ay nagtatrabaho para sa kanila. Lumipas ang maraming taon. Isang araw may biglang nag-message sa akin. Sa isang application, Mama Mia. Sa isang social media app. Sobrang lakas noon ng kaba at kabog ng dibdib ko na hindi ko mawari. Si Mr. O ang nag-message. Sabi niya sa akin, "Hi, kumusta ka na, Miss V?" At nag-reply naman ako ng, "Hello, okay naman ako. Eto, may 2 mga anak na pero walang kinikilalang ama." Sumagot siya kaagad matapos kong ma-send ang sagot ko na yon. Ang sabi niya, Mama Mia, willing at handa daw siyang maging tatay ng mga anak ko. Kaso daw, nasa malayo siya ngayon. Nakasampa siya sa barko. Araw-araw na kaming nagchat-chat mula noon. Hanggat isang araw, Mama Mia, ay may nagustuhan na naman ako na isang lalaking katrabaho ko. Ayon, ang lalaking yun, lulong sa bisyo. Kaya ako din naman, Mama Mia, nalulong din sa bisyo dahil sa kanya. Napasok sa sugal, sa nightlife. In short, ay nagbuhay dalaga po ako. Nakakalimutan ko na may 2 bata na naobligasyon ko. Dahil sa sugal ay nabaon ako sa sobrang laking utang. Kaliwat kanan ang naging utang ko noon, Mama Mia. Pati nga mismong pensyon ng papa ko ay naisangla ko na dahil sa utang. Dahil sa sugal, dahil sa bisyo. Lahat-lahat, Mama Mia, hahamakin ng isang taong adik na sa bisyo. At yun nga ang nangyari sa akin. Hanggang sa sumapit ang pandemic sa Pilipinas. Dahil maliit lang naman ang kumpanyang pinagtatrabahuan ko ay isa ito sa mga kumpanyang nagsara dahil sa hindi na kinaya ang pandemic. Lubog ako noon sa utang hanggang sa may nag-alok sa akin na magtrabaho sa ibang bansa sa Saudi Arabia bilang isang private tutor. Pumayag naman ako, Mama Mia. Dahil pakiramdam ko ang pangingibang bansa na lang talaga ang magiging solusyon ko sa laki ng problema ko. Binilin ko na lang sa mama at papa ko ang 2 kong mga anak. Nung nagbukas na ang mga paliparan, taong 2021 ay nakaalis na rin ako papuntang Saudi. Pinangako ko sa sarili ko na babaguhin ko ang lahat sa buhay ko. Doon, Mama Mia, wala nang bisyo. I mean, kahit gustuhin mo pa talagang magbisyo, ay hindi na pwede. Bawal kasi doon sa bansang yon ang kahit na anong bisyo. At dahil doon, parang narehab ako sa pagkakaroon ko ng maraming bisyo. Wala kang choice eh. Bawal nga, 'di ba? Kaya naman, Mama Mia, naiwasan ko ang pagbibisyo. Nakalimutan ko ang thrill na nararamdaman ko tuwing nagsusugal ako.
Dahil wala naman akong ibang pagpipilian ay nakapag-focus ako sa trabaho ko. Sa ngayon, Mama Mia, dito ako sa Abu Dhabi, UAE. Nakapunta na din ako sa United Kingdom. Focus pa rin ako sa trabaho ko. Ang mga anak ko po ngayon ay nasa kolehiyo at grade 11 na. Single pa rin po ako. Pero happy. Nagsisi man ako sa mga taong minahal ako pero iniwanan ko dahil sa mga ibang nararamdaman ko noon at kapusukan ng kabataan ko. Pati na rin sa mga opportunities sa buhay ko na sinayang ko. Ay alam ko naman, Mama Mia, na kahit anong pagsisisi ko ay hindi ko na maibabalik pa ang dati. Ang importante ngayon ay lumalaban pa rin po ako sa buhay ko. Pasensya na po pala kayo, Mama Mia, kung masyadong maiksi itong kwento ng buhay ko. Nawa po kahit na napakaiksi nito ay mabigyan pa rin ito ng puwang sa inyong programa. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. Nagmamahal, Miss V. O diba, sabi ko sa inyo, sobrang iksi ng kwentong ito, pero may laman pa rin naman, diba? Grabe naman talaga yun, kahit may asawa na, hinamak pa rin. May mga tao talagang, or as human as we are, may mga pagkakataon din talaga na tayo ay nadadala, tayo ay nagiging marupok, tayo ay nagpapatalo sa ating mga emosyon at sa ating mga nararamdaman at sa ating mga, alam niyo na, pag-iinit at kapusukan. Pero sana kahit may mga pagkakataong natatalo tayo ng ating kapusukan at pagnanasa, sana may mga pagkakataon din na nilalabanan talaga natin. Yung totoo talagang nilalabanan at iniiwasan natin ang mga pagkakataong pwede tayong magkamali ng sobra. Kasi may mga pagkakamali na hindi na kayang maituwid ng panahon. At may mga buhay na magiging apektado. Hindi mo man na-mention dito, pero alam kong may epekto din sa mga anak mo ang pagiging anak nila sa labas. Lalong-lalo na ang tatay nila, 'di ba? May asawa at pamilya na. So, alam kong hindi din madali sa mga anak mo. Kung hindi madali sa'yo, hindi din madali sa mga anak mo. Lalo pat, 'di ba, kapag nalaman ng mga friends nila, ng mga kaklase nila, na anak sila ng isang lalaking di pamilyado na, for sure, may mga iilan dyan na manghuhusga. Kaya sana bago tayo gumawa ng kahit na anong desisyon, lalong-lalo na kung ang desisyon na yon ay nag-e-involve ng kapusukan, ng sobra-sobrang laking mga mabibigat na consequence, di ba? Sana isipin natin ng makailang milyong beses. Sana bigyan natin ng pagkakataon na maramdaman kung anong posibleng magiging epekto nito sa iba at hindi lang para sa ating mga sarili. Hindi kita ginajudge, Miss B, ha? Ang totoo niyan, humanga din ako sa'yo dahil nakabangon ka pa rin sa kabila ng mga problema mo dati. Ang gusto ko lang sana ngayon ay maging leksyon itong kwento mo sa ating mga tagapakinig at tagapanood nitong ating program. Anyways, maraming salamat. That concludes the 2 stories for today's video. O, diba? 2 stories yon. So, ang ano pa yung ginagawa nyo dyan? O, paki-like at share na rin ang video na ito. At syempre, paki-subscribe na rin dito sa ating channel. Yun ang gawin nyo, please. Maawa naman po kayo sa akin. Charot. Anyways, hello muna ako sa ating mga members. Maraming salamat. Bitaw oy, Bisaya. Ano ba yung bitaw oy in Tagalog? Kasi ang bitaw in Tagalog parang bumitaw ka na. Tanggalin mo ang pagkakahawak, ganon. Pero in Bisaya ang bitaw, oo nga. Yun pala, oo nga, ganon. Oo nga ba talaga? Hindi ko alam. Sorry Hindi ako maalam sa mga translation na ganyan. Anyways, hello sa mga bago nating members kay Skybench
na ilang araw pa nating member. Maraming salamat kay K2G Mini Sound. Hi! Hello din kay Colleen Bueno, kay Dayan Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe. Hi din ako kay Maureen Tugab, kay Gimaras Girl, kay Easy Gale, kay Mila Raduban, at kay Freaky. Thank you very much sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta nitong ating channel. At syempre, meron ding ibang sumusuporta sa atin kahit hindi nagpapa-member. Alam ko na ang mga yan, 'di ba? Grabing suporta na binibigay nila sa atin. Hay ako kay Julieta Estralubio, maraming salamat sa iyo. Hello din kay Janine Liano, kay John Eli Trapa, ayon, or John Neil. John Nelly? Di ko alam. Hello din kay Laarni Lacundazo, maraming salamat. Kay mga Nor-S, Blenda Cruz, Kim Seika, Marlene Vargas, maraming salamat sa iyo. Angelita Villapuerte, thank you very much. Hi din ako kay Kendrick Castillo. Hi Kendrick Castillo, maraming salamat sa pagmamahal. Veneranda Takda, maraming thank you. Hi din kay Larasa Banag, all the way from Team MNKC. Maraming salamat. Ay din kay Princess Leia Panias TV, Lauren Tolentino, Charlene Baclohan, Ruby Ramos, Daguplo Evelyn, Charming Heart, ay sayo. At kay, sino ba to? Kay Violet Soriano, kay Chris Mapiao, maraming salamat. Thank you very much sa inyong pagmamahal. Ako po si Mama Mia na nagsasabing kung may sarili kayong kwento, share nyo naman yan dito sa atin. Ayan po ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. Thank you very much. I love you all so much. Mwah, 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 mwah. Bye-bye! Ingat po kayo!